Depende dun sa naging problema ng sasakyan. Okay, so sabihin na natin ang pinaka-common na reason kung bakit nag-overheat ang mga sasakyan ngayon, especially sa mga front-wheel drive, is yung kanyang auxiliary fan motor o yung radiator motor. Yan yung nandyan sa may radiator. At ang common dyan is yun ay nasisira. Pwedeng yung kanyang carbon brush ay manipis na or nasunog yung mismong motor o kumalog-kalog yung bearing. So kung yun ang senaryo, kung yun ang naging problema, yung halimbawa hindi yun umaandar, hindi na yun umiikot, technically pwede nyo naman patakbuhin pa yan. Okay, basta kung may natapon mang coolant, i-refill nyo lang. Okay, pero ang pinaka-reminders ko sa inyo, no, patayin nyo na yung aircon, at kung may heater yan, yun ang pinaka-the best. I-on ninyo yung heater, ilakas ninyo yung blower, for sure na yan na hindi mag-overheat. Pero kung sakaling walang heater yan, okay, kung sakaling mang itatakbo ninyo, ang pinaka-reminders ko dyan, kung matraffic pa, huwag nyo muna itatakbo. Or kung matatraffic kayo, dapat kasi tumatakbo yung sasakyan. Kasi yung tinatanggal na init ng inyong motor o yung auxiliary fan motor, dapat makompensate yan nung nasasalubong ninyong hangin. Okay, then kung hindi naman yun ang problema, like for example naman, nagtatagas. Well, depende sa lakas ng tagas, no? Kasi kung yung tagas niya is patak-patak lang naman, naubos lang yung coolant, well, pag nirefill ninyo, pag tinakbo ninyo, mabagal naman magbawas, hindi naman ganun kabilis, pwede naman. Pero syempre, constantly check dapat. Halimbawa, mga 3 kilometro, 4 na kilometro, check ulit yung coolant. Refill kung nababawas hanggang sa madala nyo na sa pinakamalapit na repair shop. Now, kung ang senaryo naman ay yung thermostat ay hindi na nag-o-open, wala na yan, huwag nyo na itakbo. Mas better na dyan nyo na yan ipa-repair. Kasi ilang minuto lang yung pwede nyong gamitin yan, nasarado yung thermostat at kailangan talagang palamigin yan mabuti kasi hindi na nag-circulate yung coolant sa loob ng engine. At ganoon din naman pag yung water pump wala nang ngipin, so hindi na siya nakakapag-pump, hindi na nakakapag-circulate yung coolant, hindi na rin siya okay na itakbo. Okay? So yun mga paps, no, saan nakakuha kayo ng konting idea. Pwede siyang itakbo, depende sa problema. Pero kung akong tatanungin, suggestion ko sa inyo, huwag yun nang itakbo, magtawag na lang kayo na magre-repair or ipatowing nyo na, mas wala kayong magiging problema doon. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.